abogado ni Tatay Digong, tinanong po siya, ano pong masasabi niyo na nireject po yung request ninyo na higpitan yung ID? Sabi, eto po sabi ni ni Kaufman, wala naman po silang na-reject na request. Wala naman po silang request. Yan po ay gawa-gawa lamang. Makinig po kayo. Yan po ay gawa-gawa lamang ni Conti at saka ni, nakalimutan ko yung isa Buhayin. Anong pangalan nun? Basta yung dalawa na leader, mga activist leader na gustong maging representative ng mga biktima. Okay. Pero ang hindi daw sinasabi ni Conti tsaka ni Joe Butuyan. Ang hindi po sinasabi ni Butuyan at tsaka ni Conti na sila po ang hindi tinanggap bilang representative ng mga sila po yung magre-represent sa mga biktima. Sila po yun. No? Ang sinasabi po lamang tiyakin na ID, hindi po yung passport at wala palang ganun request. Kung walang, ang ibig sabihin, yung ID na kinikilala ng Pilipinas. Yun naman po yung sabi. Kaya wala po nire-reject. Magagaling talaga gumawa ng kwento tong press natin, kasabwat tong mga sila Conti. No? Tayong mga narito, buong akala natin, nag-request sila Kaufman na higpitan, wala naman palang request. Gawa-gawa lang pala to nitong mga aktivista, sabi pa niya mga dalawang aktivista na si Conti tsaka to si Butuyan. Pero ang hindi raw nila sinasabi, hindi po sila tinatanggap ng ICC na magre-represent dito sa mga biktima. Sila ang hindi tinatanggap. Hindi yung nireject. Talagang ganun . Pag nag-project sila dito, kala mo talo na tayo . Kala mo talo na . Kaya natatawa si Kaufman . Ang sinasabi pa ni Kaufman, ito po ay purong kasinungalingan. Direkta po yan. Kasinungalingan yan, Conti. Hindi po propaganda sinabi, kasinungalingan. Bahala na po kayo kung sino paniniwalaan nyo. Tsak naman, sasagot niyang si magandang Conti. Sasagot po yan, sasagot. Pero nakatanim na sa utak namin, nakasabay po, kayong media talaga, no? Kaya kayo napapagalitan ni Anticler . Biruin nyo, binabalita nyo, lumabas si Anticler, wala naman. Pumunta ng palengke, wala rin. Yan pa, binabalita nyo, nakikipagsabuatan kayo. Kayo talaga ang problema ng Pilipinas, kayo mainstream media . Hindi pala kayo kasali. Kung magpakilala yan, no? Totoo po. Ano pakilala niya nun? Assistant, ano tawag doon kay Kan? Assistant prosecutor? Assistant prosecutor daw siya? Anak ng tinapay, sa mukha mo na yan. Kung gaano kabantot yung pagmumukha mo, ang lakas, assistant prosecutor, hindi ka pala kinikilala ng ICC. Yari na naman kayo. Kayong nakikipagtulungan ng media dyan, yari na naman kayo kay Anticler niyan. Ibalita niyo yung mga binabalita ng PTV4. Kayo naman, no? Okay, punta na po tayo rito kay BP Sara.
BP Sara Duterte says lawyers confident of impeachment win. Nagdeklara na po si BP Sara na confident po siya, no? Na siya po ay mananalo dito sa impeachment, ay yung kinaso sa kanya sa impeachment court, no? Siyempre, alam nyo naman, malaking bagay yung mananalo tayo. Tiwala lang mananalo tayo. Okay. Bukod po dyan, wala naman pong binigay na detalye si BP Sara, pero magagaling naman po yung abogado. Magaling si BP Sara, no? Alam niyo po kung bakit tayo nakakasiguro. Ako nakakasiguro ako na magiging maganda palakad ni BP Sara. Marunong po sila magtatap ng magagaling na tao. Si Kaufman po, isa sa pinakamagaling na attorney ng ICC. Diyan po sa ICC. O sa international law. Una. Tapos yung isa pa. Dalawa yan. Ikalawa. Dito rin. No? Nakuha niya yung serbisyo ng mga magagaling na abogado. Grabe yung defense team ni BP Sara. Ano na yan eh. Anong pangalan ng chief counsel ni BP Sara? Lahat po ng impeachment trial, nariyan po yan. Talagang batak na po sa impeachment yan eh. Yung magkapatid na nakalimutan lang natin. No? So, sa makatwid, isa po sa importante, Dom Jacobs, doon po kay Tatay Digong, yung mga fortune po, nakita nyo naman. Buhat po ng impeachment trial ni Erap. Lahat po ng impeachment kasama yung mga yan. Ganon po katindi. So, ibig sabihin, pag naging presidente po si BP Sara, makakaasa po tayo na magaling. Yan yung kagalingan ni Tatay Digong. Lahat ng mga magagaling na tao kinuha niya. Kita nyo naman ngayon, hanggang ngayon. 'Di ba? Yung DOJ ni Tatay Digong, Solgen ngayon. Yun sila Anyo. Kaya po maaasahan natin na ngayon, eto po, bukod po doon, so tiwala po si BP Sara sa kanyang mga lawyer. Hindi, iba naman yung kay POA. Ang tingin ko kay POA, kasi pinalaga nila eh. Kinuha sa defense team si POA. Ang tingin ko kay POA, gagamitin. Kaya galit na galit sila eh. Di ba? Wala pa naman, hindi naman ganun kasikat si POA sa pagiging attorney. Pero sa tingin ko, gagawing testigo. Inunahan na nila. Putya, paano ka magiging testigo kung abogado ka ni BP Sara? Hindi ka pwede maging testigo ng gobyerno kung abogado ka ni BP Sara, di ba? Ayun yun eh. Kaya magaling magaling talaga tumaktik to si BP Sara. Okay, anyways, ano ko lang yan hindi po yan news. Yan po ay pagsusuri. Mamaya mamaya nakaposes na ako na fake news. Utot nyo. Pwede pa rin po kami magsuri. Okay. 2 days lang po. Para pakitan tao lang. Sige na, para taas laya ka na. Ganun lang po yun. Makakalimutan na to. Para hindi lang magalit yung mga tao. Utot mo, cheese. Okay, balik po tayo rito. Isa po sa mga sinabi ni BP Sara, tinanong siya kung meron bang basbas. Ito kasi, once and for all, sinagot po ni BP Sara, no? May basbas ba yung dalawa niyang endorsement? Yan. So, sa tanong po na may basbas pa, walang basbas ni Tatay Digong. Pero, ito yung sinabi ni BP Sara eh. Wala naman, hindi niya ginamit yung salitang conflict. Wala naman pong conflict yung kanyang endorsement sa 10 ni Tatay Digong. Dahil binilinan po si BP Sara na ikampanya yung 10
ni Tatay Digong. So yung 10 po, dala-dala ni BP Sara. Total, 12 naman, kaya nag-ano po siya, nag-endorse po siya ng mga kaibigan niya. So wala pong conflict. Robin, makinig ka. Sana naunawaan mo yung ginawa ni BP Sara. Si BP Sara, 10 yung kandidato ng tatay niya, nangako siya sa tatay niya na ikakampanya niya yung 10. No? Ikakampanya yung 10. Nagdagdag lang siya ng 2 kasi 12 naman yung kandidato. Naisip mo ba yun, Robin Padilla? 10 yung kandidato nyo eh. Tapos nag-endorse ka ng 3. Ibig sabihin may ilalaglag ka sa 10. Oh, talaga, Robin. Oh. Hindi ko naintindihan kung saan mo nakuha yun eh. Kaya tuloy hirap na simpleng matik-matik. 10 plus 3, 13. O di maglalaglag ka ng isa sa mga kandidato mo. Ikaw nga ang campaign manager eh. Sino ilalaglag mo ron? Kay BP Sara, dapat ganun. Walang conflict. Sinusuportahan niya, nangako siya sa tatay niya, nasusuportahan niya yung 10, nagdagdag siya ng 2.